ka ngayon. Ikaw ang pinakamatikas sa rides. Nasa gitna yung set post lock mo. Kung lagay ng set post lock, binaba natin. So, nung naputol siya, wala na siyang set post lock. Hindi na malalagyan kasi maiksi na siya. Yan, sobrang sagad na siya. So, ibig sabihin, karamihan nakikita ko sa ganito, ang sinasabi, palit ka na lang ng frame kasi kung ipapagawa mo to or ipapawilding mo, pwedeng mas mahal. Kasi pag nagpa-welding ka ng ganito, tapos sila pa yung parang magpapantay, magdi-DIY, abutin ka ng 1,000. At mahirap pa rin humanap ng magwe-welding ng alloy. So, yun ang kalaban natin dito. So, ngayon, dahil sa ang gusto niya is magamit lang yung bike, magagawa natin ito ng paraan. So, ayan, pakita ko sa inyo paano natin ito madi-DIY. Unang-una, ang gagawin kong DIY dito, no? Dito tayo maglalagay ng set post. Lalagyan natin ng cut sa ilalim, ma-adjust pa rin yung taas, yung baba, depende sa gagamit. So, ang ating gagamitin ditong set clamps, siyempre, yung para siyang clamp na nau-open. Hindi katulad ng bilog na sinasalpak sa ibabaw. Kailangan siya ay na bubuka para ipapasok natin dito sa frame. At ito yan. Ito yung ating set clamp. Ayan. Dumiling siya tayo sa labas para magawa natin ang paraan itong ating DIY ngayon. Ayan, ganyan siya. Ayan. Para sa ganun, pag nilagay natin dito, medyo malaki nga lang siya. Malaki siya, maluwag. So magdi-DIY pa rin tayo dito. Lalagay pa rin tayo ng spacer para pwede mula na natin. Tanggalin na natin itong set post. So ayan, lagyan na natin ang line kung saan tayo magbibiyak ng frame. So ito, bibiyakin natin to, no? So hindi lang gaano kita kasi black siya, pero nandun, kita natin. Ito, lilinihan natin itong likod. Ayan. Para hindi na gumalaw-galaw yung ating barena. So yun lang ang technique kapag magbabarena tayo ng alloy, no? Lalagyan natin ng parang dot na butas na maliit para pag binarena natin, hindi tatakbo yung barena. Dahan-dahan lang ang pagbarena para ano, ayan. So ito yung DIY na tinuturo ko ngayon sa inyo. Ito yung mga frame na patako na at sinasabi ng iba na bumili na lang ng bago kasi nga wala nang magagawang paraan sa pagkaganito na naputol na yung ating set post. Hindi ko lang makita yung kaputol nito. So yung alo yun eh. Alam ko tinatabi ko yun eh. Hindi ko lang mapakita sa inyo. Ganito kahaba yung putol niya. So dun nakalagay yung set post lock. So ngayon, dahil ang sabi sa kanya is bili na lang ng bago, ayan, dinala sa atin. At gagawa natin ng paraan para at least magamit pa rin yung bike. Although ito naman ay gagamitin lang naman sa pang-trabaho, hindi pang competition. So yun yung ginagawa kong ay putol yung aking barena. So ayan. So pagka medyo may mali tayo sa pagbabarena, napuputol yung bala. So ganun lang talaga ang buhay. So ayan. Tapo na yan. Tayo magagawa dyan. And then, lumusot na to, hugutin na lang natin. Ayan siya, naputol. So ayan, nagpalit tayo ng barena na bago. So mas malaki na to kasi mayroon na siyang butas. Papalakihin lang natin yung butas. Ayan, start na ulit tayo. Kumuha lang tayo ng bala na bago. Ayan. So napaka-importante sa pag-DIY, meron kayong mga gamit na barena katulad nito. Kasi mahirapan kayo mag-DIY pag wala kayong mga gamit. Napantay ko lang, nakita nyo yung quality ng pagkakagawa kasi dahil dito sa gamit ko na to. Napaka-importante naman ganitong gamit. So kung kayo mahilig mag-DIY, dapat meron kayong ganito. So ayan, tignan nyo. So pantay na siya at maayos na rin yung kanyang linyada. Ganyan ang ginawa natin, nilagyan natin ng split or yung cut through and through yan, and sa likod sa kabila ginawan din natin yan. Ayan. Nakita nyo kamay ko sa likod, ayan, through and through. So ayan, so ang mangyayari nito, no, itong set post na naputol, ayan, hindi na natin pinawilding kasi napakamahal. Ayan, naputol siya, yung set post lock is hindi na magamit, so hindi na ma-control yung ating set post. Kapag umupo ka, bababa siya kasi nga wala nang pumipigil or yung wala na yung set post lock na dyan, kundi dito na sa baba ng frame. Ayan, ito yan. Ayan. At hindi na natin pinawildingan dahil nga walang budget. At ang isa pa,
gamit niya lang sa trabaho. And then pag pina-buildingan mo yan ng alloy is talagang napakamahal yan. Alloy yan eh. Ang ginawa natin dito, mas matibay. Ayan, dito yan. Then same pa rin naman ang mechanism yan sa naputol. Yun nga lang, nandito na siya sa bandang gitna natin lagay. So ayan mga ka-checkmate, no? Ito yung ginawa natin para magawa natin ng paraan yung ating set post na naputol. Yung lagay ng set post lock, binaba natin. So binutasan natin siya, hindi nilagay natin yung set post. Para yung set post is maipit at hindi gumalaw, gumawa tayo ng DIY na ito yung ating screw, may ngipin para pagka nalock siya, hindi gagalaw yung ating set post. Ganyan siya. Ayan. So hindi siya bababa, hindi rin siya iikot kasi siya may spike. So and then yung ginawa nating butas ito, nakita niyo to, nilagay natin sa loob. Ayan. Parang binala natin and then gumamit tayo ng set post lock na ganito, yung na-open. Ayan. So ganyan lang sa pagdi-DIY, no? Kailangan lang natin kunting mag-isip ng konti. And then sa paglalagay, gumawa rin tayo ng plastic na para siya yung magsisilbing holder ng ating DIY na lock. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Sana yan, ayan yan. And then ilalak na natin siya sa pamamagitan ng ganito. Ayan. At bago yan, gumawa tayo ng konting spacer na alloy para siya yung sasalo dito sa side dito. Kasi pag hindi natin ginawa yon, dito tayo maglalagay ng lock. Although pwede rin naman siya sa ganito. Kaya lang mas maganda kung nakaayon siya para hindi siya ganong balking tingnan. And then ilalagay lang natin ito, spacer nito dito. Yan, para nasasalo siya. Yan, ganyan siya, yan. Yan. And then ilagay na natin yung ating allen na lock. Yan. Ilagay na natin yung ating set post lock. Tapos, bakit hinabaan natin to? Hinabaan natin kasi mas mahaba yung ating lock doon, mas maraming ngipin, mas matibay yung kapit ng set post at hindi siya bababa. Ngayon kung iniksyan lang natin yan, baka bumitaw. So ngayon, mas maraming ngipin. So mas mahaba at hindi siya bibitaw. So ayan. Nagawa na natin yung ating set post lock. Ayan, kita ninyo to. Ayan, ito yung upuan. Ayan, pababa. Ayan, masigip lang yung pwesto ko, mga checkmate. Ayan. Ito yung ginawa natin. At bukod doon, yung kanyang set post is adjustable pa rin. Depende sa haba na kailangan niyang gamitin, ma-adjust niya pa rin yan. Yun ang purpose natin dito. Masilip ko sa inyo. So, hirap ng malaw dito. So, ayan. Ganito ang nangyari sa ating set post lock. So, yung ating frame na, ayan, itatapon na sana ito, bibili siya ng bago. Sabi ko, tingnan ko kung kayang gawa natin ng paraan. So, ito, ayan. So, walang galaw yan. Nakalak talaga siya. Ayan. So, sana nakapagbigay ulit ako ng konting idea sa inyo, no? Sa pag-DIY ng paano ba gagawin yung ating frame na naputol na at kailangan na bang itapon or magagamit pa ba. So ayan, perfect. So ayan, thank you at sana ma-apply nyo rin ito doon sa mga frame ninyo na naputol yung pinakang lagayan ng set post lock. At yan, may magagawa pa tayong paraan kung halimbawa mahal ang pagpa-welding at gagastos tayo ng malaki. Ayan, mayroon pa tayong isang option. Dito natin lalagyan ng lock yan sa gitna ng frame. Ayan. O, di ba? Kakaiba ka ngayon. Ikaw ang pinakamatigas sa rides. Nasa gitna yung set post lock mo. So, isa ka nakita ng ganung bike. So, dito lang yan sa ating mga DIY. So, kung gusto nyo ng ganitong technique at ganitong DIY, huwag nyo na patagalin pa. I-apply nyo na sa inyong mga sirang frame. Yan, thank you and sana nagustuhan nyo ang DIY natin ngayong araw. Shout out sa inyo lahat.